Kakapasok lang, OMG, shocking, grabe ang nangyari, kumpirmado, iyakan lahat, biglaan to, VP Sara PBBM. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kapanig TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Kita po, na ini-interview po ngayon si Escudero ng mga Senate reporters. At manang-mana po sa amon niya si BBM no, wala pong isang salita. Mahirap po itong pag mga leader mo walang isang salita, no? Walang kabagay-bagay pa yan, ha? Hindi pa po buhay at kamatayan yan, pero kaya na nilang baliktarin yung kanilang mga sinasabi. Abogado eh. Napapaikot niya yung mga reporter. Pero tayo hindi. Ipundaan niyo po, mataas sa survey to si Chis Escudero. Yun nga wala to sa survey. Nag-ambisyon tong tumakbo ng Vice President eh. Oo, dati. Alam niyo po, pumapasok po sa utak nila, mataas ako sa survey, ako pinakamataas. Tatakbo akong Vice President. Delikado po to kasi magaling po ito magpaikot eh ng mga pananalita. Pero nakakabilib to si Cheese, no? Talagang lagi siyang nakakapasok, 'di ba, sa Senado, 'di ba? Nakakapasok tapos hanggang sa tumakbo siya ng pagiging Vice President noon, 'di ba? Talagang matinik talaga. Ito po simple lang ha. Alam natin 'to lahat tungkol sa holiday, no? Ang ginagawa ng mga magagaling magpaikot ng pananalita, pag nakinig ka sa kanila, yung una mong napakinggan na salita nila, pagdududahan mo rin eh. Sa husay nila, yung walang kagatul-gatul na magsinungaling. Actually, hindi sila nagsisinungaling eh, pero play of words, no? Play of words. Okay. Masyado silang, yun yung problema ng mga leader na kahit magsalita sila, masyadong safe yung salita. Hindi mo na ngayon maunawaan. Yung ipinahiwatig, kaya yung reporter nagtaka eh. Pero alam mo yun, nagduda ka rin eh. Ako nga nagduda eh. Bigla akong naparesearch eh. Talaga bang walang sinabi to? Wala ba talagang sinabi tong si Escudero tungkol dito sa ano? Nakita ko po dalawa eh. Itong balita sa Abante, na meron po talaga. Ito po tungkol po sa holiday, no? Holiday. Yan po bang holiday na yan? Bigla natin naisip, tanong nga natin kay Chis Escudero. Wala po. Siya po nagpauso niyan. Alam niyo yung pasikat? Yan kasi, ang tagal-tagal niya ng senador, wala pa pong yung kanya talaga, yung natatak sa kanya. Yung pag sinabing, ito batas na to, kay Escudero yan. Wala naman siya nun eh. Kaya ngayon, sasamantalahin niya, no? Nakita niya tong holiday. Totoo namang sinabi niya, ito po headline nitong Abante tonight. Senado, babawasan, napakaraming holiday sa Pilipinas. Yung holiday, sa bibig niya sinabi niya na napakaraming holiday ng Pilipinas. Pinag-aaralan namin na kung hindi niya man nasabi yung salitang babawasan. Napakaraming holiday. Ba't yun naman babawasan? Ang bad nyo naman. Yun nga masarap, may mga holiday. Kayo naman talaga. Bakit ibabalita yan? Bakit pag-uusapan bigla yan? No? Sabihin nyo, badong maliit na bagay. Maliit na bagay po yan, pero makikita nyo po kung anong uri ng tao. Kung anong uri ng tao ito. Binalita po yan ng ANC rin. At pag nag-research pa kayo, marami kayong makikita na binalita nila yan na balak ng Senado, pinag-aaralan ng Senado na bawasan yung marami. Bibigyan ko pa kayo ng halimbawa mula sa kanya. Sa Amerika nga, yung iba't ibang presidente, nilagyan nila ng isang holiday, President's Day. Di ba? Mula sa kanya yan eh. Kaya nga nag-react sila Lyodi. Ang dami po nag-react, sabi ni Cal Lyodi, kasi to si Escudero, anak mayaman to, hindi niya alam yung pakiramdam na maging isang manggagawa. Na pag may holiday lang, doon lang nakakadagdag ng pahinga. Tama yun. Di ba? Sa mga manggagawa talaga, sa mga maliliit na manggagawa, kailangan talaga nila kahit papaano ng pahinga. Siyempre may mga rest day sila, yung mga tuwing linggo, walang pasok, 'di ba? Pero yung iba is gusto rin talaga yung may pahinga. Kung bumabawi sila sa holiday, lalong-lalo na is magkakaroon sila ng bonding ng pamilya niya.
Kasi syempre, kapag ikaw nanggaling ka sa mayamang pamilya, 'di ba? Hindi mo naman nararamdaman 'yon masyado. Siguro workaholic to si Cheese. 'Di ba? Gusto niya, walang kung tutusin, wala nang holiday. Kailangan trabaho kung trabaho. Maganda nga 'yon. Is talagang doon mo makikita ang masipag na tao. Pero kailangan mo rin naman ng pahinga kahit papaano. Kaya yung mga holiday na yan, malaki din ang tulong niyan. Pag bakasyon pero may sweldo. Ayaw ni Cheese nun eh. Yun yung lumalabas sa una niya sinabi. Ngayon po, Ay, ganun? Pag bakasyon may sweldo, ayaw niya? nung tinatanong na siya ng reporter, sa dami po ng umangal, sa dami po ng, ikaw, kilay mong mapagmataas, Cheese Escudero, sa dami ng umangal sa'yo, hindi mo na uunawaan yung holiday economics. No? Maganda rin sa turismo yan. Hindi mo ba naunawaan yun? Pag mga sinasabing long, anong tawag doon? Anong tawag natin doon? Long weekend. Mag-iisip yung mga Pilipino na pumunta ng Baguio, pumunta ng Boracay, pumunta ng mga lugar kung saan pwede silang makapagbakasyon. Oo, makakapagbakasyon sila kasi sasamantalahin nila yung mga weekends na yon. Kasi naman tong si Cheese kasi, no, sa kanya naman baliwala naman yung mga ganun Kahit siya nasa Senado siya, pwede naman siyang mag-holiday sa sarili niya. Di ba? Nasa mataas sa posisyon ka. Wala ka namang amo-amo diyan, ikaw yung Senate President diyan. Hindi, pero tinitingnan natin, baka mamaya Sir Badong, workaholic siya. 'Di ba? Pero tama 'yung sinasabi ni Sir Badong na makakatulong 'yan sa turismo. Kasi 'di ba, pag walang magawa, 'di ba, kuwari holiday, magkakaroon ka ng bonding sa pamilya mo, di magpapapasyal-pasyal kayo kung saan. 'Di ba? Magmo-malling kayo, mamasyal kayo ng mga swimming pool, mga pupunta kayo ng Baguio, aakyat kayo ng Tagaytay, 'di ba? May mga mamamasyal kayo. 'Di ba? Malaki 'yung tulong noon. Ngayon, andoon talaga 'yung nakakakuha ng sapat na pahinga at banding sa pamilya. Siguro kaya ayaw niya ng maraming holiday, ayaw ni Cheese ng huwag na kayo makipag-banding sa pamilya niyo, magtrabaho na lang kayo. 'Di ba? Ang hirap pala maging presidente nito, no? Pag siya naging presidente, wala nang holiday, mga katunay. Baka kahit Pasko, may trabaho kayo tsaka bagong taon. Hindi pa pwede, wala tayong holiday. Tapos yung school ng mga bata, walang bakasyon yan, walang summer, walang bakasyon. Ang hirap naman nung gano'n. No? Ang tawag diyan holiday economics. Isa lang yung gusto niya magsipsip sa mga oligarko. Bakit kinakailangan niya magsipsip? Nasa mga oligarko kasi yung pera. Kung may balak siyang tumakbo balang araw, ngayon pa lang dapat may backup na siya na galing sa mga oligarko para may chance ka manalo. Kala mo ba hindi ka tatampo? Pinuksana ni FPRRD yan ngayon, no? Nagbabalikan na naman, oligarko. Blahin nila Martin? Ano yan, kukumpetensyahin mo pa? Matagal nang tinatandem ni Martin si Erwin Tulfo. Yung ba rin naiintindihan hanggang ngayon? Nakaset na yan, gagamitin ni Martin yung mga Tulfo. Isa dyan sa Tulfo ang gagawin niyang Vice President. Tapos sisingit ka. Okay, ang point ko lang dito, no? Ito po yung... Isa sa Tulfo gagawin niyang Vice President? Siyempre, alam naman natin kahit papaano yung Tulfo merong charm sa tao. Kahit papaano, ha? Kasi kung mag-iisip sila ng iboboto nilang Vice President, yung iba, syempre, kung tas makakalaban lang kung sino-sino lang, Tulfo na lang ang pipiliin nila. Ngayon, sino sa mga Tulfo? Si Senator Raffy ba? Si Senator Raffy, kayo mga katunay, sino? Sino kaya sa kanila? Yung si Ben Tulfo. Tsaka syempre, kailangan din naman ni Tams ng nung malakas yung panghatak talaga. Kaso nga lang, baka mamaya yung hatakin niyang Vice President, mas malakas pa sa kanya. Diba? Mas yun ang pansinin kaysa sa kanya. Kasi kahit sino naman, hatakin mo Talagang minsan, talaga pag ayaw sa ng tao, wala kang magagawa Di totoo yan, mga katunay. Kahit sino pang hatakin mo na maging partner mo, diba, kahit saang partido ka sumama, kahit saan ka magpalakas, talagang kung ang taong bayan talaga ayaw sa'yo, kung allergic, wala ka talagang magagawa dyan. Kasi talagang ang huling desisyon ay nasa taong bayan. Sila yung sumusulat sa balota. Diba? Ngayon, ang kailangan mo lang gawin, kahit nga lang ikaw mag-isa, kahit wala kang Vice President, kung gusto ka ng mga tao, mananalo ka
'Di ba? Mas ikaw ang papansinin eh. Eh mahirap niya pag kinuha yung mga tulpo, eh mamaya kung sino diyan sa tulpo, eh baka mamaya mas tulpo pa ang pag-usapan. Kaya totoo 'yan, mga katunay. Yung mga uri ng leader natin. Ang sabi niya, nung tinatanong na siya, eto, napakinggan ko lang, nung tinatanong na siya nung reporter, sabi niya bigla, hindi ko naman sinabi na babawasan eh. Hindi ko naman sinabi na babawasan yung holiday. Ang sinabi ko, wag na tayo magdagdag. Bakit tayo may pinag-uusapan? Di dapat hindi mo na ni-raise yan kung wala ka palang balak na, kung wala ka palang balak, eto logic lang So sinasabi niya, wag na lang magdagdag, hindi na yung babawasan. Parang bigla siyang kambyo. Kung wala ka palang balak na bawasan yung holiday, bakit pa natin pinag-uusapan? Mag-usap tayo sa holiday. Alam niyo, dami ng holiday sa Pilipinas eh. Pero wala lang. Nasabi ko lang, huwag niyo nang isulat, huwag niyo na ibalita yan. Ganun ba pagkakasabi niya? Patarantaduhan. Ano yun? Inopen mo yung topic tapos wala lang. Ano tong binalita ng mga media? Kaya ka nga tinatanong ngayon eh. Marami pong umangal. Wala akong sinabi na babawasan yung holiday. Ang sinabi ko, wag na tayo magdagdag. Utot mo. Hindi ganyan yung pinahiwatig mo. Di ba? Nung nagkaroon na kasi kaya siya nagsalita ng ganun, maraming umalma eh. Siyempre kapag maraming umalma, matagilid tayo rito, maraming nagagalit sa akin dito. Baka bawasan din sa pogi points yun, Bamboo. ng reaction, negative reaction, tsaka ka nagsasabi ng ganyan ngayon. Yan yung problema ng mga leader, no? Hindi po obra yun. Hindi po sasabihin na parang ano siya, pabago-bago ng isip. Wala akong sinabing ganyan. Bakit tayo nag-usap in the first place? Di ba? Parang ganito yan, nanligaw ka tapos nabasted ka. Hindi ko naman sinabing I love you, bit mo ako binabasted. Ha? Di ba? Pero dahil sa galing niya, pati yung nagtanong, nagduda. Nagulat din siya. Buong akala niya talaga sinabi ni Chis eh. Ngayon, wala na nagsalita. Wala na. Bakit kaya tatanungin kaya ng mga reporter tungkol sa holiday kung wala kang sinabi? Pagpapakita po kasi yan. Maraming umalma eh. Pero kung walang umalma yan, dire-diretso yun. Diba? Siyempre, alam mo marunong siyang makipaglaro sa sa sitwasyon. Diba parang, nagsalita ako ng ganon na bawasan, ganito, parang bawasan yung mga holiday. Maraming umalma. Maraming nagagalit sa akin, yari ako nito. Diba? Kaya parang biglang bawi, parang nagka-amnesia. Wala akong sinasabing ganon. Sabi ko, wag nang dagdagan. Yan kung anong karakter meron. Ano yung karakter meron si Chis Escudero? Ngayon, kung ganyan ang karakter niyan, ikaw ang babanat kay Inday Sara Duterte? O ngayon, dehin bokiki ka na. Nung sinabihan ka ng na meron plano, hindi mo pinopondohan. Bakit hindi nyo pinopondohan? Yung plano ng magandang plano sa Davao City. Dehin bokiki ka na lang. Gagayahin mo na lang din yung amo mo dahil effective ang dehin bokiki. Okay, punta na po tayo rito sa sa mga iba pa. Daming bumanat ngayon kay VP Sara, panay congressman. Ayan, nagpapa-interview siya ngayon, wala kaming balak bawasan. Wala naman kami sinasabi. Alam mo yung nang-uuto? Sinabi po, Mr. Senator, marami pong umaangal na yung hindi niya na pinatatapos yung tanong. Wala kaming sinabing bawasan. Wala kaming balak bawasan. Alam mo yung nang-uuto? Ano yan? Si Harsh ba yung mga yan? Nagpapakyut ka? Matatalino yung mga reporter, hindi mai-inlove sa pagpapakyut mo yan. Ang nakukuha lang ng matalino. Ang mga reporter pa naman talaga, kung ano yung sasabihin mo, kahit isang beses mo lang sabihin, natatandaan nila yan. Siyempre, binabalita nila yan eh. No, tinatandaan yung mga importanteng sinasabi mo dyan. Parang ang nangyari is parang, yung reporter nagkukwentong barbero, yung mga kinakausap mo. Kaya dapat nire-review mo muna maigi. Siguro akala niya magiging okay lang sa lahat. Doon na booking. Huwag ko nang sabihin. Di ba? Kasi na-mesmerize yan eh. Pero hindi tignan niyo si Rakal. Tsaka si siyempre puta sikat yun. Yun eh, di ba? Yung sa sikat na banda yan, si Bamboo. Puta, sikat na sikat yan si Bamboo. Siyempre, hangaan mo yan dahil banda, sikat na sikat. Kahit kasintanda ng tiyuhin mo yan, talagang pag niligawan ka yan. Siyempre, pag nakakita ka na pag sumikat ka na rin, wala na yung,
Rico Blanco. Rico Bambu. Alam ko naman yun. Niloloko ko lang kayo. Tinitignan ko lang kung attentive kayo. Alam ko naman na si Rico Bambu yun. Ganun yan di ba? Kung ano yung kulang sa'yo. Oo nga, medyo kamukha siya ni talaga ni Bambu. Lagi sinasabi, hawig talaga siya ni Bambu. Ganun. Siyempre, hindi naman kilala di ba, hindi naman kilala si Rakal nung time na yun. Kaya, pag nakakita sila ng sikat, natutulala sila. Yun yung kulang sa buhay nila Pero nung sumikat na si Rakal, ganun lang po yan Nung sikat na si Rakal, nawala na yung niya, yung inanon niya sa tao na itinatangi-tangi niya. Naghalo-halo. Balik tayo kay Bambu. Baka kumanta ng 214 yan. Yung sex appeal mo sa mga reporter, hindi uubra yan. Kasi yung mga reporter, matatalino. Matatalino yung mga yan, hindi mo madadala yan. Okay, punta na po tayo rito sa mga banat ng mga congressman. Mga bagito po Ang mga takdog po ngayon, mga bagito. It's either ayaw umatake ng mga datihan ng congressman. Alam nyo na. Alam nyo na kung bakit. Siyempre, kapag bagito, mga nagpapalapad ng papel yun. Diba? Nagpapalapad ng papel yan. Bakit kaya? Bakit hindi umatake yung mga datihang congressman? Alam kasi nila si Inday Sara magiging president. Pag naging president, nakakahiya. Hindi kasi malabo yun Talagang ang lakas ni VP Sara sa tao Kahit sinasabi ng iba, naku, hindi malakas yan. Yun ang sinasabi nila. Pero alam nyo, kahit ako nararamdaman ko, no? Hindi ko maitanggi. Diba? Sa lahat ng mga nakakausap natin, talagang puro Sara Duterte ang mga sinasabi nila. Hinahanap nila yung galawang Duterte talaga Diba? Kaya nga kinakabahan na yung mga kalaban. Kaya kung ano-ano na yung binabanat kay VP Sara, halos lahat pwede na ibintang kay VP Sara Diba? Para mawala lang siya sa eksena. Kasi kung alam nilang hindi malakas si VP Sara, hindi sila gagawa ng ganun. Pababayaan lang nila yan si VP Sara. Siyempre, bakit sino ba yan? Di naman malakas yan. Kayang-kaya natin talunin. Kaso nga lang, alam nila na may pag-asang manalo, kaya natatakot sila. Kasi pag nanalo si VP Sara ang presidente talaga, magbabago na naman ang takbo ng gobyerno niyan. Paano ngayon yung mga epal moves dyan, yung mga masasamang espiritu, sigurado mawawipe out sila dyan, tanggal sila dyan. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kapanig TV at syempre yung boses na yun natunghayan natin na nagmula kay Sir Badong Aratales. Kayo mga katunay, yan ang masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon at binigyan ng connection tuloy. Reaction. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.